Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome pong muli sa isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo. Sa sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa halos 30 minuto ng mga makabuluhang diskusyon na maaring mga global, na mga issue na maaring mayugnay sa lokal na konteksto o mga lokal na issue naman na maaari naman nating maikonekta sa pandaigdigang konteksto. Patuloy niyo po kaming nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook page. I-search niyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. Ayan, dyan niyo rin makikita yung iba pa naming mga live streaming, tulad ng mga programs natin kanina. Ayan, makikita nyo dyan. Search nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Dun sa YouTube channel naman natin, search nyo rin Radyo Pilipinas World Service. Nandun naman, kumbaga, yung mga delayed broadcast, o mga replays ng ating mga programa, including na nga itong Global na Tayo. Syempre, bukod sa ating social media platforms, ay inyo po rin po kaming napapakinggan sa ating PBS live streaming app, yung ating PBS Evox, Evox PBS receiver app. Kung kayo ay naka-Android phone, ay pumunta lamang kayo dun sa Google Play Store app. Ayan. Pag kayo naman ay naka-iPhone, ay dun naman kayo sa App Store para mapakinggan nyo rin kami, anytime, anywhere, sa pamamagitan nga ng Evox PBS receiver app. Madaling-madali lang po yung hanapin. At syempre, pagka pumasok na kayo dun sa Evox PBS receiver app, ay tingnan nyo lamang po kasi may mga icons doon. Makikita nyo yung icon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng RP2 Sports Radio, ng Radyo Magazine, ng ating FM1 and FM2, Republika ni 1 and yung Capital, FM2. Nandun lahat yung mga icons. At syempre, yung icon ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Pindutin nyo lamang yung icon natin, na Radyo Pilipinas World Service, at mapapakinggan nyo na yung ating mga programa. So, ayun, marami tayong mapag-uusapan para sa araw na ito kasi maraming mga magagandang balita, mga interesting na istorya na gusto namin na maibahagi sa inyo. At speaking of mga magagandang balita, ay meron tayong magandang balita dahil mananatili sa ating Migrant Workers Office Dubai, kahit tapos na yung serbisyo caravan doon kahapon, ang OWA e-card printer. Ayan, magandang balita para sa ating mga OFW dyan sa Dubai, dahil yung mga UAE-based na OFWs na hindi na-claim yung kanilang e-cards marahil kahapon sa serbisyo caravan sa Dubai, ay maaari pa rin makakuha ng kanilang cards dahil iiwan nga ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA yung card printer doon nga sa MWO. Sabi nga ni OWA Administrator Patricia Yvonne PY Kaunan, ay hindi dapat mag-alala yung ating mga kababayan diyan sa Dubai, sa Dubai o sa UAE, dahil iiwan lang nila yung e-card printer para tuloy-tuloy lang yung pagpiprint nung nasabing card. At kasama ng pagtaas dun sa aplikasyon ng ating national ID, ang OWA e-card ay isa sa mga pinaka in-demand services
dyan sa OFW Serbisyo Caravan na ginanap sa Dubai World Trade Center kahapon. Ayan, August 3. At yung mga active members po ng OWA na gustong mag-request ng e-card ay maaaring kumpletuhin yung kanilang registration sa pamagitan ng QR code na provided ng naturang ahensya. At yung QR code na yon ay mananatiling available po para dun sa mga hindi nakapunta dyan sa Serbisyo Caravan. Ayan, good news, 'di ba, para sa ating mga kababayan dyan sa Dubai, no? At dagdag pa nga dyan ni Admin Kaunan ay yun nga, yung mga eligible individuals ay maaring i-claim nila yung kanilang e-card anytime. Ayan. At kung hindi nila makukuha nga o hindi nga nila nakuha kahapon, ay sila ay kokontakin ng mga, kumbaga, mga tauhan ng OWA na nandyan sa Dubai. Ayan. So, antabayanan lang yung mga pag-contact para makuha nyo na rin yung inyong e-card, OWA e-card, no? At napagdesisyonan ito nga ng OWA dahil matapos na ang turn up kasi nung dyan sa Serbisyo Caravan ay umabot ng thousands, libo-libong mga Pilipino. Kasi alam naman natin maraming Pilipino dyan sa United Arab Emirates, 'di ba? So, ayan, marami sila at yun nga, iba hindi pa nga nakapunta o nakamiss dyan sa Serbisyo Caravan. Kaya nga iiwan na nga dyan yung printer ng e-card para ma-accommodate pa rin kahit yung mga hindi nakapunta. At sabi pa nga ni Admin Kaunan ay hindi nga nila inaasahan na ganun karami ang mga kailangan ng serbisyo ng pamahalaan ng gobyerno diyan sa Dubai at hindi pwedeng isa o dalawang araw lang itong Serbisyo Caravan. Kailangan ulit-ulitin dahil kailangan diyan sa kailangan dalin dyan sa UAE ang serbisyo ng pamahalaan. At hindi lang dyan sa UAE, syempre nag-iikot-ikot tulad ng mga nabanggit ni Admin Kaunan sa mga nakaraang panayam niya dito sa Global na Tayo, ay kanya nabanggit na may mga nakaschedule na serbisyo caravan iikot dyan sa Middle East. Kaya abang-abang lang yung ating mga kababayan dyan sa Middle East dahil mismo ang pamahalaan ang pupunta sa inyo sa pamagitan nga nitong Serbisyo Caravan. Ayun. At sa iba pang kumbaga mga storya na maaari naming ibahagi sa inyo, alam naman natin na sikat ang pagkaing halo-halo sa hindi lang syempre dito sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kumbaga yung mga foreigner nga dyan, minsan isa sa kanilang mga hinahanap na pagkain pagkaing Pinoy ay ang halo-halo. At makikibalita tayo kasi dito sa ating embahada naman sa Japan ay jointly celebrated ang 30th anniversary ng halo-halo sa isang sikat na convenience store chain diyan sa Japan. At ito, yung gathering na ito, kasama nga yung ating embahada sa Japan, ay kinikilala yung enduring appeal nitong seasonal treat. Kahit nga nilalamig na nga tayo, kumakain pa rin tayo ng halo-halo. Actually, kahit naman hindi naman tag-init, parang all year round naman ay kumakain tayo. Parang nga lang, parang kape lang yan, na kahit mainit ang panahon, iniinom pa din. Ayan, at yun nga, itong 30th anniversary na ito ay kumuha nga ng inspirasyon doon sa iconic nga kung matatawag na halo-halo na isa doon sa mga nakikinig siguro sa atin na marahil hindi na lang natin alam kung hindi nyo pa alam kung ano itong halo-halo, ay isang makulay na layered dessert na mahal ng mga Pinoy at mga Pinoy at heart.
no? At yun nga, pinangunahan syempre ng ating ambassador sa Japan, si Ambassador Mylene J. Garcia Albano, no? Iyang selebrasyon na yan, kung saan kabilang yung isang ceremonial exchange, no, ng version ng halo-halong Pinoy at halo-halo ng Japan, no? At yung presentation nga nitong sikat na convenience store na ito ay kasama dyan yung certificate of appreciation sa embassy at syempre isang photo opportunity kasama nung mascot nila. Ayan. At kasama dyan sa mga dumalo dyan sa 30th anniversary na yan ay ang mga miyembro ng media at mga opisyales nung mismong sikat na convenience store chain na ito. Sabi nga ni Ambassador Garcia Albano, no, binigyang diin niya na itong version doon ng halo-halo sa Japan na isang creative adaptation dahil kumbaga nire-representa nito o inilalarawan ang mas pinalawak na cultural significance ng ating halo-halo. Ayan, quote and unquote, halo-halo is a cultural symbol representing unity amid the diverse influences that have shaped the Philippines. It embodies the act of coming together to form a vibrant, cohesive whole. Nga naman, no? Kasi halo-halo, pinaghalo-halong mga ingredients at pagka halo-halo din nating kinakain ay lalong lumilitaw ang sarap ng halo-halo, no? Talaga nga naman. At bakit nga ba, no, dun sa mga hindi nakakaalam, maiugnay lang din natin ito, no? Kasi yung halo-halo pala, ayan, check lang natin, no? Kasi syempre, babalikan natin yung origins ng halo-halo para maikonekta natin, no, dito sa nabanggit nating balita mula sa ating embahada sa Japan, no? At yun nga ay ito palang halo-halo, no, ay alam nyo ba na itong halo-halo ay nagsimula pala sa Japan, pero paano ba to napadpad dito sa Pilipinas, no? Sa post ng Filipino historian, no, na si Ambeth Ocampo, sinabi niya na hango, no, sa Japanese dessert na kakigori, no, itong halo-halo natin na ang ibig sabihin ay shave ice. Ayan. No, 'di ba, kung ang Japan ay may kakigori, no, ang Korea nga merong bingsu, no, tayo naman meron tayong halo-halo. So iba-ibang version, pero 'yun, iba-ibang version pero talagang ipinagmamalaki natin itong halo-halo, no? Ang kakigori ay naimbento, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ang kakigori ay naimbento ng mga Hapones, no? Mula pa noong 10th century. At yung sangkap nitong ang pinagmulan, no, yung itong kinuhanan ng inspirasyon para sa halo-halo natin ay minatamis na beans tulad ng garbanzos o munggo, shave ice at gatas. No, kalaunan, tinawag itong monggoya ng mga Hapon na kung saan ang sangkap ay munggo, shave ice at gatas. Ayan. At noong World War II, no, alam naman natin, sinakop ng Japan, no, ang ating bansa. Pero bago itong mangyari, no, syempre may mga napadpad na mga Hapones dito sa Pilipinas at ibinahagi, no, itong kakigori at munggoya, no, sa atin na kalaunan nga ay naging halo-halo. O di ba, talagang daming pinagdaanan, no, bago natin nakuha, no, itong kumbaga yung normal o yung classic, no, na halo-halo. Na sa totoo lang, no, marami na ngang variations, no, yung iba kung hindi po tayo nagkakamali sa Pampanga, no, yung sikat na halo-halo nila doon, yung sangkap ay kumbaga yung gatas, yelo, leche flan, makapuno at saging, no. Pero yung classic natin, yung talaga masasabi na classic halo-halo, no, kumbaga yung kapag ka nakita natin sa menu, ito yung regular, no, na halo-halo, nakita natin may ube, gatas, leche flan, may nata de coco, sago,
sago, gulaman, no, kung ano-ano na yung mga hinalo natin, no, para makuha yung, kumbaga, yung magandang lasa, no, na nitong halo-halo. At marami pa rin tayo mapag-uusapan dito sa Global na Tayo sa pagbabalik ng ating programa. Makalipas lamang ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. At tayo nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Ayan, para sa mga kakapasok lang, no, o sa ating programa ay napag-usapan natin kanina yung serbisyo caravan na pinangunahan ng OWA sa Dubai at yung syempre yung ating pag-discuss ng origins ng halo-halo dahil nakibalita rin tayo sa ating embahada sa Japan kung saan sinelebrate nila, no, ang halo-halo bilang isang matamis na simbolo ng cross-cultural connection, no? Although nasabi nga natin kanina na ang halo-halo pala ay hango, no, sa kakigori dessert mula sa Japan na nilagyan natin ng ating sariling twist at minahal hindi lamang ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at hindi lamang ng ating mga kababayan na sa ibayong dagat, kundi maging na rin ng mga foreign nationals. Nakikita naman natin sa mga vloggers, sa mga K-pop stars, no, na hinahanap din nila ang ating version ng halo-halo. Sa iba pang mga balita, no, ay nilunsad ng ating Department of Health at UNICEF, no, sa pakikipagtulungan din ng Japanese government, no, ang DigiVac na layong i-modernize ang immunization records dito sa Pilipinas. Ayan. At ito nga, no, isa itong maituturing na mahalagang hakbang patungo sa digital health transformation at alam naman natin na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang digitalization, no, dito sa ating bansa. Kaya isa ito, no, isang bahagi ito sa advokasya ng ating Pangulo.
At yun na nga, no, inilunsad ng Department of Health sa pakikipagtulungan ng UNICEF at funding support, no, mula sa Japanese government ang DigiVac na isang digital immunization platform na idinesenyo upang imodernisa kung paano, no, na hinahawakan, no, minamanage, tina-track at ina-access yung ating vaccination records, no. At ito yung DigiVac na ito ay tinuturing na isang cutting-edge digital solution na ang layon is streamline yung immunization programs sa pamagitan ng pagtutok o pag-address sa mga issue, no, tulad ng incomplete reporting, inefficient data collection at difficulty, no, sa pag-track ng mga individual na nakamiss, no, ng kanilang scheduled vaccinations, no. Itong DigiVac na ito ay binubuo ng set ng digital applications na idinesenyo nga upang palitan, no, yung paper-based immunization records, no. Siguro sa mga nanay natin, no, makikita natin yung papel, no, nakalista kung ano na yung mga itinurok sa atin na bakuna, no. Kunwari, no, kung naturukan na tayo kontra bulutong, no, ay makikita natin doon kung kailan ba tayo tinurukan, no. Pero ito ngang DigiVac, ang layo na ito ay i-digitalize na nga, no, yung immunization records. At sinisiguro, no, layon ng DigiVac na siguruhin na lahat ng bata, no, dito sa Pilipinas ay fully immunized at protektado, no, protektado laban sa mga sakit, no. At dito sa platform na ito ay itinatampok ang dalawang core applications, yung VacTrace at VacCheck. No, ano ba tong VacTrace na ito, no? Ang VacTrace ay isang real-time tracking tool na ginagamit upang i-monitor ang vaccine administration at kumbaga kilalanin yung mga defaulters, to. Ito ay isang provider-facing web service at mobile application na tumutulong, no, sa ating mga ating mga health workers upang i-record, no, digitally, no, yung immunization services at i-monitor ang coverage sa kanilang assigned areas, no. At sinisiguro din ito, no, nitong VacTrace ang mas kumbaga pinabilis na monitoring ng vaccination status, automatic report generation at automatic text reminders para sa mobile caregivers, no. At meron din ito, no, offline functionality kung saan yung mga health workers natin pwede nilang itala, no, yung immunization services kahit sa mga lugar na walang internet access, no. Kaya hindi na magiging dahilan, no, yung digital divide, no, kasi may offline functions itong VacTrace. Ito namang VacCheck ay isang user-friendly platform, no, kung saan inaalaw nito ang mga individual na makita at i-manage ang kanilang vaccination records. Ayan, sa mga nakakalimot, no, baka it's time na gamitin itong VacCheck, no. Isa itong patient-facing mobile application naman na nag-e-enable, no, sa mga magulang o caregiver na i-access at i-download yung immunization records ng kanilang mga anak anytime, anywhere. Ayan. Yan, sa mga nakakalimot, no, syempre, bukod sa mga planner natin, ay matutulungan tayo nitong VacCheck, no, na malaman kung nakumpleto na ba yung bakuna ng ating mga anak-anak, no, para siguradong protektado nga sila sa iba't ibang uri ng sakit. At itong DigiVac ay mai-integrate, no, sa National Immunization Registry, kung saan mas makatutulong ito, no, na masiguro yung accurate, timely at secure vaccination data across public health facilities. Ayan, so ma-access nga, no, anytime, anywhere
no, ng ating mga, hindi lamang ng mga health workers, no, na nagfa-facilitate nitong immunization, kundi mismo ng mga magulang na pinapabakuna yung kanilang mga anak. At binigyang diin, no, ng ating Department of Health na ang launch niya, no, nitong ang DigiVac ay naka-align, no, sa layunin ng pamahalaan para sa mas pinalawak na health agenda at digital transformation goals, no, tulad ng nabanggit natin kanina na layunin, no, isa sa mga binibigyang diin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At speaking, no, of Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ating balikan yung kanyang departure statement, no, kanina bago siya lumipad patungong India para sa isang official state visit. Narito na po ang ating Pangulo. Imelda Calixto Rubiano, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Balnor, and the other major service commanders, PNP Chief Nick Torre, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, who is also accompanying us today, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. It is with high expectations and much anticipation that I leave for New Delhi upon the very gracious invitation of PM Narendra Modi. India has been a long valued friend of the Philippines. Filipinos and Indians have had mutually beneficial interactions since pre-colonial times. Throughout our history, Philippine culture has been deeply enriched by our exchanges with the Indian civilization, which have long influenced our language, our literature, customs, and even our folklore. For instance, the term Maharlika, which in ancient Tagalog society was referred to as a class of freemen who were obligated to serve the Datu in battle, is actually derived from Sanskrit, one of the ancient languages of the Indian subcontinent. These early contacts between Filipinos and Indians, which were sustained and amplified by the communities, the commonalities in our values, in our cultures, have translated into a very long-standing, strong friendship between our countries and our people. This visit to India will cap a year-long commemoration of the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Our bilateral relations have seen a measured and stable development that is both comprehensive in scope and multifaceted in nature. Our cooperation is manifested through our diplomatic engagements, strong societal and cultural bonds, robust commercial ties, and increasing institutional linkages and exchanges across different sectors, both in the public sector and in the private sector. With the Philippines being the oldest constitutional democracy in Asia, and being that India is our continent's largest democracy, our two countries share several core interests, such as our democratic ideals, our respect for basic freedoms, and the preservation of a rules-based order in the international arena. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes and critical sea lanes of communications in the Indo-Pacific region, our shared interest in protecting the rights and welfare of our international seafarers, our steadfastness in upholding international maritime law, including the UNCLOS, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. I traveled to India knowing that our commonalities will lead us to a deeper, broader, more meaningful bilateral cooperation, both in the immediate future and up to our longer-term horizons, that will ultimately serve the peace, the stability, and prosperity for our two nations and the wider Indo-Pacific region. There is much potential for cooperation with India that will mutually benefit our peoples.
We intend to explore these by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. In the lead up to this visit, we have already announced our grant of visa-free privileges for Indian travelers, which we expect will boost our tourism-related industries and further bring mutual understanding and mutual benefits. I have with me several cabinet secretaries who will make certain that the vision of a close strategic relationship with India will turn into a reality as soon as possible, as we make our commitments at the highest levels of government and of business. There are already Indian multinational companies that are operating in the Philippines in IT, BPM, pharmaceuticals, telecommunication industries, and many, many more other sectors. I will personally lead a business delegation to New Delhi and Bengaluru to meet with the captains of their industries, especially in the IT sector, to explore potential investment opportunities for both sides. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. It is incumbent upon us, now more than ever, to maximize the opportunities in trade and investment with the world's fourth largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. Thank you. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. At inyong napakinggang muli ang departure statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago siya tumulak patungong India, yan, para sa isang official state visit. At dito po nagtatapos ang edisyong ito ng Global na Tayo sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.